denied in this play. I don't care. Forehands, bring them up. I'm Seconds to shoot. James cranks it up. What a For James, nakita niya yan. When was that switch na, yan na, natutunan na niya, ready na to. Remember 2001 when yun was eh. that? Yung second year na ni James, tinalo namin ng Lasal. Tuwan-tuwa kami para kami nag-champion. Sa Ateneo yun, sa Ateneo, Loyola Gym, tinambakan namin sila mga 20 plus points. So kami parang, wow, ito na yung UE. Ito na, medyo nakikilala na dahil tinatalo na namin Lasal eh. Di, kasi kami nung nakita namin may talent na sila eh. Dumating na nga sa James, siya, di ba maganda na yung formation ng team niya, di ba? Parang kami, hindi na natin pwede sila i-take for granted. For me personally, UE yung kinatatakutan ko kasi lahat sila shooter. Meron pa silang JR Estrada na kaya stretch si Enrico sa labas eh. Hirap kami dun. Ang bibilis nila. Nag-aalangan ako na kalaban sila. Sobrang swerte lang nakalusot kami sa Final Four. Mas yung UE talaga yung worry ko for me before. Kasi yun yung battle cry namin, parang yun ang sinisigaw namin bago mag-umpisa ang laro eh. O Ateneo, pakita niyo yung batang rekto tayo. Pakita natin yung rekto tayo. Di ba? Kaya medyo kami, upbeat kami na medyo may sigo rito, may, alam mo yun, may kanti dyan, di ba? Ganun eh. Parang kontrapelo niyo Bakit? sila. Ano? Batang recto? Ba yung traso nila sa Ano tingin niyo sa Yun Atenista? nga, ang tingin namin talaga sa Ateneo, parang syempre, wow, mga Atenista to. Di ba? Kami, parang ganun, di ba? Kami, UE lang kami. So, UE lang kami, kailangan namin paramdam. Pero Yung lalaki recto, na di Enrico, ba? As James nabuo yung confidence niya as a UAP star, doon din naging legit na title contender na ang UE. Tama? 2002 yun, nakikita ko sa mga previews, number 1 daw kami, number 2 daw kami, kasi puro champion kami. Oo, nag-champion Puro champion kayo. kami sa lahat ng Sa preseason. pre-season. Oo. Siguro sa 5 preseason, isa lang hindi champion namin, bro. So nung 2001, after 2001, kami na yung parang tinitingnan nila magna-number 1 or number 2. So yung hype na kay James na talaga. Ito na, 2002 na. Pero na-provide naman namin yung hype. Kasi nag-number 2 kami sa UAP. Okay, yeah, I admit, ewan ko kay Ronald, I admit na kung wala si James Yap sa UE, hanggang ngayon hindi pa kami nag-Final Four. Yung batch namin hirap na hirap kami. So, malaking piece talaga yung isang James Yap na mapunta sa UE. Dinala niya kami. Kami ni Ronald, totoo yun. How happy and proud were you nung nag-MVP si James? Very proud, siyempre. UE Warrior nag-MVP. Kahit na nag-Final Four lang kami, yung kakalungkutan namin nawala dahil nag-MVP naman si James Yap. Malaking bagay sa community, lalong-lalo na sa community ng UE. Tsaka sinare niyo sa atin. Oo. Yun ni James. Yung award niya. Yeah, Yung award niya. Di daw niya makukuha kung di kami kasama. Oo. Okay, guys, bigyan nyo lang kami ng yung bang superstar moment ni James nung nasa UE siya. Yung bang parang, itong James Yap na to, layo ng pupuntahan talaga. May ganun? Sa akin, yung nabuhat niya yung UE from the bottom, di ba pumasok kayo, sabi niyo, pare galing kayo, di ba? Nung yung mga ibang mga recruit, parang naging na-consider na nilang UE eh. Nung dumating si James Yap, di ba? Naangat na niya from the bottom, nag-Final Four na kayo, tapos yung 2002, di ba? Parang top 2 sila. Just the fact na, sipin mo, si James Yap talaga nandiyan kayo, di ba? Pero siya yung, parang yung team na UE siya talaga, di ba? Siya yung mukha. Oo, siya yung face ng UE, Okay lang di ba? okay lang sa'yo sabihin nyo na he was the face of that program. Yeah? Okay lang yan? yeah. Di, Wala sabi kayong mo, parang... sabi mo nga, Paul, di ba? Tubig nyo dati, lang. Dumating siya, naging absolute Oo, bigla, naging di ba? absolute yung tubig namin. Di ba? Siguro yung mga school mismo, alam rin natin, painumin natin na absolute to. May Yung pupuntahan quarters lang mga- namin eh. Nag-improve Yung quarters namin, nung dumating siya, parang hotel na. Oo, dati nasa... Pagkain natin. Ano lang kami. Yung pagkain natin. Pagkain namin, buffet na. Mga ganun. Yung dumating yung Bongtan Group, Tanduay Group. Nike ni-sponsoran, UE Nike nag-sponsor sa Yung year amin. na yun, no? Ateneo and yata kaming dalawa lang ni-sponsoran. Nakita na nila. Di mangyayari yun kung wala yung James. Oo, siguro. Yun yung piece eh. Parang siya yung Kumbaga, malaking talaga, oo. Kumbaga, Palakas pa isa natin. talaga, may isang superstar na dumating talaga na... And undeniable, how huge was James for the UE program? Ako, sinabi niyo na pare yun, nabago yung tubig niyo, nabago yung recovery meal niyo, ganyan. But parang really looking back, paano niya nabago yung the kapalaran, di ba? The fortunes of the UE basketball program. Well, every time mag-huddle kami sa UE, especially with Coach Boise, kumbaga, itong school nagbibigay ng libreng tuition fee sa atin. So, ibabalik natin sa school. So, pag gumanda yung laro ng UAP team na UE Red Warriors, mas yung enrollee sa UE, Dadami. Biglang dumami yung nung dumating si James, dumami. Hindi, totoo yan, Nal. Alam mo, meron akong na-meet ng babae. Ano na ako, PBA na ako na nakasalubong ko lang. Sabi,
Oo. Oh? Idol, alam nyo, nag-enroll kami sa UE dahil sa inyo ni James Yap. Biruin mo, sarap pakiramdam mo. Nag-enroll kayo para sa amin, para makita mo kami, para makita ko kayo sa school, sabi. Diba, yun yung nagagawa ng isang James Yap. Larry and Joseph, ano ang naging impact ni James Yap to your, parang kumbaga, your stint in the UAP? Na yung parang nakasabay nyo siya, nakalaban nyo siya, and you were there. Ako personally, since ang weakness ko talaga defense before, talagang pinapagalitan ako ni Coach Joe dati na talagang hindi mo magets kung paano. And for me to get the chance to guard James na gusto ko malaman kung kaya ko bang kahit paano ma-stop na konti ito. And that would prepare me for the pros siguro na, uy, dati parang tinatago ka sa zone. Ikaw si Magnum tsaka si Rainier kasi alam yun, kayo, mabagal pa nyo. So, ngayon na, ina-assign ka na kay James, kahit paano, parang, may tiwala yung coaching staff sa'yo na, ay, kaya mo pala i-slow down na ganyan. So, preparation siguro for the pros din yun na, okay, pinapatapat ka kay James, ibig sabihin, kahit paano, may tiwala yung coaching staff sa'yo na, kaya mong tapatan. Kahit slow down konti. Ano talaga yun, parang binase din namin yung capacity namin kung paano kami akit sa PBA. Kasi alam namin ito, sure in na to sa PBA. Diba? Parang, tira natin kung ano yung level talaga, kung kaya namin makipagsabayad dito, diba? Kung kaya namin makipagsabayad, means we have a shot din sa PBA, diba? Parang yun ang basis ko Naalala ko dati, si Renren, si James, saka si Cyrus. Tatlo sila yung nilo-look up to ko kasi ahead sa atin yung tatlo, diba, pare? Kaya, Tayo lang batch lang tayo yun ang parang kaya pag tinitignan ko, parang, pero kaya ko sabihin na na-idolize ko yung tatlong yan. Parang, parang kinakopy ko yung game sa kanila. Na, well, di ko naman kaya kopyahin, pero, parang may certain style na kaya ko sana mag-aya sa kanila. So, yun, doon ko talaga parang kung kaya ko umakit ng PBA. Kaya malaking impact sa akin yung si James na nakalaban ko siya. Doon na measure yung talent ko kung talagang how far I can go. So we've been talking about how great James Yap, kahit UE pa lang we're not even talking about James Yap PBA. Pati UE pa lang, yun na, kita-kita na. Nag-MVP, best player on your team, one of the hardest people to guard. And so ako, medyo curious ako. Where does James rank dun sa mga nakalaban nyo? Definitely top 2 siguro. Sila ni Mike, probably. Mike Cortez. Yeah. So, sino pa ba? Sino pa ba yung ganun kaangat yung skill at At yun nga, sabi nga nila, ngayon ko nalaman, yung impact nila sa school. Na grabe may yung nag-enroll. influence, nag-enroll. Na may lumapit kay Paul at sinabi, enroll. Ako, sa 2 guard lang kasi si Mike is a point guard. To be honest, tatlo na naman pagpapili ako Renren, Cyrus, or James. Pero kalaban kakampi mo si Renren Si James, ako pipiliin ko si James. Kasi sa 2 guard, siya pinaka-skillful, siya pinaka-malaki, complete package. Kahit kakampi ko si Renren, di ba? Kung papapiliin silang dalawa, syempre kung career ni Renren, syempre nananalo yung Lasal. Pero kung talent-wise lang, I'll pick James Yap. Sa 2 guard during our time, para sa akin, James Yap talaga. Okay, kayo naman dalawa papahirapan ko. Syempre itong UE program, Diyos ko, di ba? Napaka-rich in history, di ba? Yung mga alumni na yun, Diyos ko, di ba? Senator Robert Jaworski, meron kang Polly, Alan Kaidig, diba? And list goes on and on. Saan ang rank mo ni James dyan? Actually, si James, sa UE, sa top 5 siya yung pinaka-famous sa UE. Mukha sa UE. Siguro number si James 2 kasi Jaworski pa rin. Jaworski number 1. Jaworski pa rin. Same? Same, Jaworski talaga. Living legend na yan Pero sumunod, James Yap. Very proud kami na kabatch namin ng pangalawa sa mga Tapos pinakamagaling pangatlo sa doon, UE. Paul Artadi na. Hindi, wala tahanan na. Pang-apat, Ronald Tubid. Well, this was I think this was a great way to para bang reintroduce, give the fans an idea na parang kasi baka inisip na man of a million move, man with a million moves. But James Yap, PBA, ganyan. Pero yung sa UE, grabe yung James Yap noon. And I think this was a great way to really give them a look at the UAP career, or the UAP stint of James Yap. So, maraming salamat.